May mga ibang nag-reach out, Brooks. Hmm, Ano daw ba masasabi natin dun sa teksto nung nakaraang prayer meeting, nababother daw sila? Napakinggan mo ba yun, boss? hindi po eh. Pero yung kay Onat, pinlay ko saglit. Yung clip, yung wag batiin, yun po ba? O- Oo, yung wag batiin. At tapos meron yatang mga post din sa Reddit na very Oo, marami. alarming yung naging take nung marami ron. Kung po pwedeng maipakita rin natin sa kanila, bro. Samantalang ako yung nagdadaldal dito, pwede naman sigurong ma-search na yan. Apa. At papatadahan ko na lang din dito muna si Inok. Inok, magandang gabi. Good evening sa'yo. Samantalang hinahanap ni Broccoli yung kanyang ililitaw na narinig noong mga members. Ayan, sabi, naging bastos after ng PM dahil sa huwag batiin. Nasa mood ka ba, boss, na magbasa or gusto mong ipobaya na sa akin? Sige boss, ikaw na. Hinihingal ako. May sipon ako eh. Oo. Sige, pasadahan lang natin ito, artsadahan natin ng mabilis ha. Sabi niya dito sa post ni low status 6298 naging bastos after ng PM dahil sa huwag batiin. Nakakalungkot isipin ang pagsira sa basic respect and courtesy ng isang fanatic na empleyado sa kanyang boss matapos dumalo ng PM o yung prayer meeting. Manager ako, sabi niya, at may dita pa akong tao under me. Meron din na isa pang bagong lublob na kasama namin sa company sa ibang department at isang inactive na dita pack sa ibang department. Hindi na ako binabati ng tao ko. Matindi Manager ka at hindi ka binabati ng taong under mo ni hindi nagpaalam nung umuwi. Yung bagong lublub naman, as in parang hindi ako nakikita. Mabuti pa yung inactive, binabati pa rin ako. Nangyari ito after ng prayer meeting kung saan nabanggit yung wag batiin. Kakatwa talaga Very alarming itong paksa na ito. Biruin mo, manager meron siya mga nasasakupang tauhan niya Hindi niya binabate. Kakaiba ano? Alam nila na hindi na ako dumadalo. Nabanggit ko na sa kanila yung dahilan. Akala ko tanggap nila kasi okay naman kami. Pero after ng PM, napansin ko na yung pagbabago. Oobserbahan ko pa sa mga susunod na araw. Sabi niya, baka naman nagkakamali lang ako. Nire-respeto ko yung pananampalataya nila. Hindi ako nakikipag-usap tungkol sa MCGI at iniiwasan kong mag-usap pa kami tungkol sa mga issues. Pag nagpapaalam sa akin yung tao ko, uma-absent, malate, walang problema sa akin. Kahit natatanong na ako ng HR kung bakit tinotolerate ko yung absenteeism niya at punctuality. Pero dahil kapatid ang turing ko sa kanya at nauunawaan ko ang pinagdadaanan nyo, pinagtatakpan ko pa rin pinapaalalahanan ko din naman pag kami na lang. Pero mas madalas, of course, pinagtatakpan, Anya. Hindi ko hinahanap na tumanaw siya ng utang na loob dahil doon, pero para itapon ang basic na respect at courtesy, nakakalungkot lang. Nawawala ng modo at respeto dahil sa aral. Nakalimutan yata na may utos din para sa mga empleyado. Ayun, nag-cite siya ng verse. Mula sa Stress 22. Hindi ako nagmamataas ng pag-iisip. Pinaghirapan kong abutin tong posisyon ko at namuhay akong may integridad sa posisyon ko. Hindi, kahit hindi na ako dumadalo, kaya siguro naman kahit kaunting respeto lang, nararapat din naman nilang ibigay sa akin. Pinatatawad ko na sila, be the bigger man, wika nga. Sana dumating ang araw, magising din sila. Ikinahihiya kong maging bahagi ako ng iglesyang yan na tumisira ng isip at puso ng mga tao. Nakakatakot itong prayer meeting na narinig nyo. Nakakasindak ito. Biruin mo, manager, o mo hindi na dumadalo, hindi na siya pinapansin. Nang ano niya Boss, di ba manager ka rin, Brooks? Di ba meron ka sarili mong kumpanya? Owner. Oo, ganun na Owner, rin. o yan. Owner, CEO yan Palagay mo, Brooks, kung ikaw owner ka, may-ari ka ng kumpanya mo at ikaw ay labas na sa MCGI. At hindi ka papansinin Hindi ka papansinin, take note. Ayaw magpaalam sa'yo. Abay, ano Oo, gagawin mo sa empleyado mo kaya? oo, kabastusan yan.
Biruin mo Bigyan nang natin. dahil lang sa narinig nila na huwag batiin yan ang naging epekto. Bro, meron pang isang article. Pakilabas natin. Merong isang comment dun na naging kapansin-pansin sa akin At Ano? samantalang hinahanap mo yan, ay meron yata ako, nakita ko na rin dito sa part ko. Ang title nun is Satan Came to Steal, Kill, and Destroy. Meron doon sa bandang ibaba noong kanyang comment, sabi ni Atomic Happiness, ako po, ang nanay ko, di na ako pinapansin. Ayan, yan, yung article na yan, bros. At sabi dyan, grabe yung huling paksa na tinalakay about ikalawang Juan, 1 Gs hanggang 11. Inia-apply sa akin ng asawa ko ngayon, ha? As in, walang kibuan. Tagang, kuya, ang mga KNP, mga manggagawa, at nakita nyo ba ang epekto ng hindi nyo pagtalakay na buo diyan sa wag batiin? Tingnan nyo naging epekto. Grabe yung huling paksa. Inia-apply daw sa akin ng asawa ko ngayon at in walang kibuan. Ganun ba talaga? Di ba sila pwedeng magbasa na yung text na yan is pinapatukuyan ang mga antichrist? Okay lang talaga na mawala sa kanila ang lahat? Matunod lang si Rezon? Kasi hindi na sa Diyos pag ganon. Parang they are being controlled by Satan. Sabi noong post ni Ponpon 31 EU. Yun. At sa bandang baba niyan, boss, meron akong naagaw pansin ako kay Atomic Happiness. At sabi niya ni Atomic Happiness sa bandang baba niya ni James Ibarra Fraser. Sabi niya, ako po ang nanay ko, di na po ako pinapansin since nagsabi ako Ano na ba ayaw yan? ko na. Bro, nakikita mo yung epekto itong kultong gawain na ganito. Opo. Ginawa rin niya yun sa mga magulang ko, pati sa kapatid ko. Pero buti po yung asawa ko, buti di naman siya nagbago kahit narinig niya yung paksa kagabi. Sana po timbangin din nila kung may ginawa ba tayo sa kanila na masama para ganon ang maging treatment nila sa atin. Hindi lang dahil sinabi sa kanila na ganon ang gawin nila. May pananakot po kasi talaga na kasama. Ipanalangin na lang po natin sila na mabuksan ang isip nila. Tiis-tiis lang po muna tayo. Basta alam nating wala tayong ginagawang masama sa kanila. Kagat labi na lang po muna, tuloy lang sa paggawa ng mabuti sa kanila. Kaya, napansin nyo? Yung mga tao na yan, ito, salita to ng isang mayroong pagmamahal Salita to ng isang mayroong takot sa Diyos at mayroong mabuting budi sa kapwa Biruin mo, ipanalangin na lang po natin sila na mabuksan ang isip nila. Biruin mo yan, ha? Tuloy lang po tayo sa paggawa ng mabuti, anya. Basta wala po tayong ginagawang masama sa kanila. Yan ang naging epekto ng isang napaka-kontrobersyal na pagbibigay ng kahulugan sa isang talata na binasa nila doon sa ikalawang Juan. Ilagay nga natin, Brooks, yung sitas na pinagbatayang huwag daw batiin. Ikalawang Juan 1, versikulo 10 hanggang 11. Ang sabi po dyan, ganito at basahin natin. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyo siyang batiin. Brooks, nangiti ako noong eto binasa at naging hanging in the air. At eto ang sama ng naging impact sa ibang mga miyembro. Biruin mo, isa nagpadala sa akin, no? Sabi niya, ayaw kong kausapin yan. Hindi ko yan babatiin, sabi ni Kuya. Brooks, kaibigan ko yun, ha? Oh Isang my gosh. kaibigan yon sa matagal na panahon. Wala akong alam na masamang pakikisamang ipinakisama ko sa tao na yon. At wala rin siyang masamang pakikisamang ipinakisama sa akin. Sa mahabang panahon na nag-uusap kami, nagkaka-chat kami, here comes. Kung nalaman niya na nagsasalita na pala ako rito sa Broccoli TV. Kasi maraming nangyari in the past. Sabi nung isa kong kasama, uy, ayain natin ako nga, ayain daw ako sa isang gaganapin at nalalapit na workers convention or workers reunion dyan sa may
kay The Rock. Ang sagot daw noong isa, bakit mo nga niya aanyayahan yun at sasama yun? Lumalaban na yun sa atin, sabi. Abay, ang tingin pala nila sa iyo, pagka ikaw ay nagsasalita na ng against sa iyong dating pinaniwalaan, tanging-pusa ka na sa kanila. At eto na nga, ayaw na nga akong kausapin dahil daw sabi raw ni Kuya. Ayan. Brox, ikaw muna tatanungin ko. Ano sa palagay mo ang impact nito sa isang taong miyembro kagaya mo dati? Ano ang epekto nito sa mga miyembro na sa loob ng NCGI? Masama po. Actually, danger to sa society. Lagi ko sinasabi pagka may ganyang paksa, dapat ang tinuturo kung paano makisama at makihalubilo sa ibaang belief kesa sa'yo. Hindi pag-ibig to eh. Pag-ostracize to sa mga non-believers at iba yung yung faith nila. Biro mo doon lang, friend mo. May pinagsamahan kayo tapos di mo man lang babatiin. Delikado po yung aral na yan. At take note, Brooks, ha? Wala kaming masamang naging relasyon o pinagsamahan. Maayos kaming naghiwalay nung nandito siya sa Pilipinas. At ngayon magugulat ka na lang na naririto siya sa Pilipinas. Ayaw kang kausapin. Dahil yun daw ang sabi ni Kuya. Huwag daw akong babatiin. Dahil yun daw ang narinig nilang teksto. Ay, naku po. Napakasama ng epekto nito. Di ba kayo kinikilabutan dyan gaya ng sinabi nga ni Broccoli? Hindi na yan paghahasik ng pagmamahalan sa isang religion. Paghahasik na yan ng pagkakampi-kampi at pagkakawatak-watak ng sambayanan. Sabi ni Rito ni Oliver Reyes Sarmiento, itutuloy daw yung WS na yon at malamang sa TG yung paksa. So, aabangan natin yan sa linggo. Baka sa mga darating na araw, marami at sira-sirang pagkakaibigan at pakikisama sa iba. Abangan natin yung susunod na pagkakatipon. Baka lalo tayong na-demonize, sabi niya. Well, to be fair naman, Brooks, hindi pa kasi buo yung teksto eh. Pinahapyawan lang kasi eh. Hindi naman itinext ng buo kung ano ba kahulugan, huwag babatiin. So, bigyan natin ng hustisya, bigyan natin ng pagkakataon na maipaliwanag naman yung kahulugan ng huwag babatiin. Unfortunately, ito po ay naging isang masama na imahe sa ibang hindi nakakaintindi. Nagkaroon kaagad sila ng biglang pananaw o pagpapakahulugan na hindi mo na nga kailangan batiin. Gaya nga ng mga binasa natin kanina. Yung magulang niya, yung asawa niya, yung manager niya, hindi na binabati. At saksi mismo ako. Meron akong kaibigan na eto na nga, ayaw na nga raw akong batiin at ayaw na raw akong kausapin. Nakakalungkot. Yan sana pag-uusapan natin, Brooks. Pero para to be fair naman, kung ito hindi pa buo yung paksa, baka naman tayo mamali ng pagpapakahulugan dahil hindi naman pala yun ang kanilang pakahulugan. Meron segue lang muna ako ng kaunti, Brooks, kung papahintulot mo. Sige, boss. Kasi meron ka sinonimo yan eh. Meron ka bang natatandaan, Brooks, na huwag tutulungan? May natatandaan ka bang gano'n? Opo, meron ah. Nakalimutan ko lang Di kung ano. ba? Oo. At sinonimo yan, Brooks eh. Ito kasi, huwag mong babatiin yung hindi dala ang aral na ito, sabi, wag mo anyang babatiin, ano? Ito yung mga, sa madaling salita, yung mga against sa pananampalataya nyo. Pero hintayin natin kung ano yung kahulugan ng teksto na yan. Pero puntahan natin yung isang binabanggit ko naman at tanda mo naman kung ano yon na huwag namang tutulungan. May Anong, natatandaan ka bang gano'n? Na opo eh. Anong talata yun? pagka yung isang tao napupuot-an niya sa Diyos. Ikaw ba naglabas yan, Brox? Ako po, ito ba? Tutulungan mo ba Wow. masama? Hanip ah. Hanip. Hanip ka, boss ah. Opo, Lupit mo sa birth ah. alas 9 na eh. Siyempre, Krisyano ako. Krisyano tayo.
Yan ang sinasabi ko eh. Nagiging Kristiyano pag Nagiging Kristiyano pag dumarating alas 9. Hanggang ano oras ba pagiging Kristiyano mo, bro? Alas 12. Yan. Cinderella. Alas 12, hindi ka na magiging Kristiyano. Opo, agnostic na ulit. Magiging agnostic ka na ulit. Ayun tayo eh. Ayan, boss. Basahin natin yan. Yan kasi yung naging batayan ng iba naman para huwag namang tulungan yung kanilang mga kasama sa religion dahil anya, ba't mo ikatutulungan yan? Eh, kalaban na natin yan. Eh, tutulungan mo ba ika ang masama? Basahin nga natin, Brox. Ikalawang Kronika, 19 at 2. At si Jehu na anak ni Hanani na taga-Kita ay lumabas na sinalubong siya at sinabi sa Haring Hosafat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yaong mga napopoot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapuotan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Ayan. Siguro naman di na bago yan sa'yo, Brox, ano? Nung marinig mo yan. Eh, yan ay mga talatang pinagbatayan dati ng ating leader para hindi tulungan yung ibang mga taong napopoot sa Diyos. Una kong narinig yan kay Willie eh. Tatandaan mo ba si Willie Santiago, Brox? Opo. Di ba yung kanyang kapatid si Bear ay lumaban sa iglesia, di ba? So, Mm. nanghihingi ng tulong itong si Bear kay Willie. Eh, ano raw ba ang gagawin mo? Anya, Willie, dito kay Ver na kapatid mo na humihingi ng tulong. Eh, ito yung naging sagot. Unfortunately ni Willie kay Brad Eli noon na tutulungan mo ba ika yung masama at mamahalin yung napopoot sa Diyos? Eh di hindi niya na nga tinulungan. Ayun. At yun naman, narinig niya kasi at nakilala niya sa pagtuturo ng leader. At yan po ang talata na yan, nagbigay rin ng imahe sa ibang mga miyembro para yung kanilang mga kasama sa buhay na hindi nakaanib or lumalaban na sa iglesia na kanilang sinampalatayanan, hindi na rin po nila tinutulungan at hindi na rin nila minamahal. Dahil ang katwiran, pagka ganyan ka ang ginawa mo, kapuotan ang sasaiyo mula sa harap ng Panginoon. Yeah. Yan ang naging masamang implikasyon yan. At siguro, Brox, kung papahintulot mo, dito na lang muna tayo mag-focus bago natin pag-usapan yung hindi babatiin. Kung Sige okay po. lang sa'yo, Opo. boss. Oo. Ayan. Magtatanong muna ako sa'yo sandali kung sino ba na po pwede. Don Juan Di Marco, nandyan ka naman, ano? Ah, ano sa palagay mo yung batayan na to ng dating daan sa 19:2 ng Kronika na sinasabi ng pananampalatayang kinabilangan natin noong araw na yung napupuot sa Diyos ay hindi natin dapat natulungan. Meron ka bang komento rito? Kahit si Don Juan Di Marco. Hello po, Dark Knight. Salamat po. Brox, good evening po sa mga listener. Ang natatandaan ko dyan, bro, na ang napupuot sa Diyos ay kalaban ng Diyos. Kung kalaban ka ng Diyos, at sinasabi nga ni Bes nung araw, halimbawa, basta kalaban na natin. Parang ganun ang pinatutunog ni dyan ni Bes nung araw. Siguro, Oo. parang mas madaling sabihin na kasi kiniklaim nila, ang MCGI nagkiklaim na sila ay sa Diyos. At total nga, dahil sila ay sa Diyos, kung lahat ng kakalaban sa MCGI ay kalaban ng Diyos. Yun yung madalas nilang patunugin eh. Kung kalaban ng Diyos, so ibig sabihin dapat yan kapuutan. Parang ganun po, Brad Oo. Knight. Oo. Oo. Yun din naman yung naging take ng maraming mga miyembro. At gusto lang natin i-acknowledge itong sinabi din ni uh, Oliver pa. Meron pa po DK, may post pang isa dyan. Yung magkakasama pa sila sa bahay pero di na rin po sila nagpapansinan.
after ng prayer meeting. Talagang nakakalungkot itong prayer meeting na ito, no? Sa halip na magbigay ng magandang impact sa relasyon ng magpamilya, nagkaroon ng hindi magandang implikasyon Pero sige, abangan natin yung susunod na teksto sa WS at saka sa PG. Antayin natin yung magiging kabuuan ng paliwanag. Pero meanwhile, pag-usapan muna natin ito. Itong pinagbabatayan din nila na yan ang wikang masasamang mga tao na yan. Gaya niyan. Bro, di ko na itatanggi. Dediretsahin na kita. Isa ka rito. Yan, sina Broccoli. Yan, sina De. Ano, mamahalin nyo ba yung mga tao na yan? Masasama yung mga yan yan naman nakalagay Tutulungan nyo ba ang masama? Mamahalin nyo ba yung mga napupuot sa Panginoon? Wala na nga kinikilalang Panginoon yung mga yan Mga ateista na nga at mga agnostic na yung mga yan Ano ba sasabi mo, Sin, boss? Masakit na sino salita o bang, ano? sino ba Panginoon? Dami-daming Panginoon. Buti pa si Sis Oo. Ansat nag-I love you sa atin I love you guys. Ganyan siya. Ramdam mo yung pagmamahal ng agnostic. Hindi, sumobra yata pambabakod nito. Masyadong mahigpit ang bakod. Masyadong maliit. Yan Oo, ang tingin ko. sabi nga rito ni Brad Pitt, ang mahirap pa niyan, imbis na mahila pa nila pabalik, lalong lalayo yung mga closer. Pambabakod talaga sa mga fanatic. At yan naman talaga ang nangyayari, Brox. At ganyan naman ang kalagayan natin ngayon. Lahat po ng mga nandito sa podcast, lalo na yung mga kilala na nila, ayan, di ka na makakaasa na ikaw ay tutulungan yung mga yan. Magdildil ka sa asin, ay hindi ka tutulungan yung mga yan. Oo, yung At, nasunugan, naalala mo yan? Walang tulong kahit oo, piso. Mas tumulong pa yung Tao Gama dahil umexit siya. oo, dahil exit na, no? Yan ang Oo. masama. Alamin nga natin, ano ba ang nasa likod ng talatang ito? Marapat ba na pagbatayan itong ikalawang kronika 19:2 para panghawakan ninyo na huwag ng tulungan? Itong ninyo ay mga taong masasama kung lumabas ng MCGI. Kumukabe ay mga nagsasalita ng hindi na ayon sa itinuturo ng pangasiwaan, itinuturo nyo na kaming mga masasama at hindi na karapat dapat na mahalin. At dapat na sa amin ay kapuotan dahil kung kami ay inyong mamahalin at tutulungan, ang inyong paniniwala puot ng Diyos ang sasa inyo. Kaya wala nang kamakamag-anak, walang kaikaibigan, walang asawa, walang anak, walang magmamagulang-magulang. Basta ikaw ay lumaban sa aral na kanilang sinampalatayanan, tsapuwera ka na at taib pusa ka na. Tama ba ang batayan na yan? Ikalawang kronika, 19:2. Pag-usapan nga natin. Yan, boss. Diyan natin dalahin ang ating mga taga-subaybay sa YouTube at saka sa ah, Facebook channel mo dito sa Broccoli TV. Ngayon, bibigyan lang muna kita ng insight, Brox. Eto, sa kasaysayan ng Israel, meron pong mga naging hari. Ayan. Brox, makikipahintulot ako sa iyo kung pwede mag-notepad tayo. Lagay natin sa kanan o sa kaliwa, bahala ka na. Sa kasaysayan po ng Israel, so, siya po yung unang hari ng kahariang Israel. Ngayon, pagkatapos nitong si Haring Saul, tinundan siya naman ni Haring David, itong ninuno ng hari ng mga Huda. At kilala naman natin ang sumunod pagkatapos ni David ay pumasok naman po rito si Haring Solomon na anak ni David. At ito na nga po yung nagtayo ng tinatawag nating unang templo sa Jerusalem noong araw. Ngayon, sa linyahan itong mga hari na ito, pagkatapos pong mamatay ni Solomon, nahati po ang kaharian sa dalawa. Yung northern part, ang tawag puro na kaharian ng Israel. Yan. Bibigyan lang kita ng background, Brooks, at saka yung ating mga taga-subaybay. At itong northern part na ito ng kaharian ng Israel, na ang kabisera po ay Samaria. Ayan. Ito namang southern part, ito naman ang kaharian ng Huda. So dalawa yan, Brooks. Kaharian ng Israel at kaharian ng Huda. Ayan. Itong Huda, ang kabisera niya is Jerusalem at ang kabisera naman ng Israel ay Samaria.
Yan ang nangyari sa panahon ni Solomon noong mahati ang kaharian, nung mamatay si Solomon. Now, to cut the story short, itong si Josaphat na binasa natin dun sa ikalawang kronika 19:2, ito ay pang-apat na hari sa kaharian ng Huda. Tandaan mo, Brox, si Josaphat, naging hari siya sa kaharian ng Huda. Ayan, pang-apat siyang hari sa kaharian ng Huda noong mamatay si Solomon. Ayan. Ngayon, naghari siya noong pagitang 870 at 849 BCE. Yan, yung Huda na yan, Brox, lagay natin yung Jerusalem. Yan. Tapos, ang naghari dyan, si Josaphat. Lagay natin si Josaphat. Yan, apat na king, tapos si Josaphat. Tapos, um, yan, siya yung leader, naging hari sa Huda, no, sa kaharian ng Huda. Ngayon, meron namang isang hari na nakasabayan itong si Huda, itong si Josaphat na ito. Ang naging kasabayan niya, alam mo bro, so sino? Na hari noong Israel that time. Si hari naman na akong tawagin ay Ahab. Ayan, si Haring Ahab. Lagay natin, doon sa Israel mo na ilagay bro. Sa under sa Israel, yung sa Samaria na yon. Ilinyahan na natin dyan. So, si Aring Ahab naman, naghari naman siya noong 874 BCE. Lagay natin yung 874 BCE. Tapos, itong si uh, Hotapat naman ay 870 to 849 yan. 870 to 849, dagdagan lang natin, 849. Tapos si Ahab, 874 das 853. Ayan. Ngayon, i-compare natin, Brox, itong dalawang hari na ito, na si Haring Ahab na hari sa Israel at itong si Josaphat na hari sa Huda. Itong si Haring Josaphat, kilala to bilang isang haring makadiyos at matwid na hari. Pero itong si Haring Ahab, yan, yung hari sa Israel, kilala naman ito bilang isang masamang hari sa Biblia dahil sa kanyang idolatria at sa mga kasamaan at mga pagsuway niya sa Diyos. Nababasa po yon sa unang hari 16:29. Basahin natin yung unang hari 16:29 hanggang sa pagpapatuloy. Ito, babasahin ko po sa inyo. Bibigyan lang namin kayo ng eye view ho dito sa ating pinag-aaralan. Ang sabi po rito sa 16 at 29 ng unang hari, at ng ikatatlumput-walong taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimula si Akab na anak ni Omri na maghari sa Israel. Ayan, ito yung Akab. Ito rin yung Ahab na sinulat mo kanina, bro. At si Akab na anak ni Omri ay naghari sa Israel sa Samaria na 22 taon. Ayan. Ngayon, ano ngayon ang sabi sa pagpapatuloy sa paghahari nitong si Akab na ito? At si Akab na anak ni Omri ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat na nauna sa kanya. Ayan, nakita nyo kung gaano kasama ang hari na ito sa paningin ng Diyos, ano? Sa 31, tuloy natin. Nangyari nawari isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na siya'y nag-asawa kay Jezabel na anak ni Etbaal na hari ng Sidonyo. So, napangasawa nito si Ahab na ito, itong si Jezebel, prinsesa naman ng Sidon. At yumaon at naglingkod kay Baal. Baal si Diyos-Diyusan yun eh. At sumamba sa kanya. Sa 32, ano sabi? At kanyang ipinagtayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. Ano pa ginawa ni sa pagpapatuloy? At gumawa si Akab ng Asera at gumawa pa ng higit si Akab
upang mungkahiin ng Panginoon ang Diyos ng Israel sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya. Ayan. So in short, na-establish po natin dito na itong si Akab na ito or si Ahab na ito na isang hari na kakontemporaryo nitong si Haring Hosapat ay napakasamang hari. Ngayon, ito po ang istorya. Itong si Haring Akab na ito, nakipag-alyansa ito, Brooks, itong Haring Ahab na ito ng hari ng Israel na masamang hari at mahilig sa idolatria, nakipag-connive ito or nakipag-alyansa kay Haring Hosapat na hari ng Huda na mabuting hari. Yan. So, for two possible reasons. Una, maaari political reason. Kasi may banta mula sa karatig bansa nila, katulad ng Syria na makapangyarihang bansa. So, kailangan mag-establish sila ng kanilang muog para huwag silang basta-basta malupig ng ibang bansa. And diplomasya na rin para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Huda. Ngayon, papasok na tayo ngayon, Brooks, sa istorya. Ano ang nangyari sa alyansang ito ni Haring Ahab at saka ni Haring Hosapat? Basahin po natin ang record ng pinagbabatayan yung Bible, ha. Unang Hari 22. Uno, ganito po ang nakasulat. Babasahin namin sa inyo ang isang mahaba-habang litanya ng istorya. Collectible, alam po, di ka naniniwala rito, pero pagtigaan mo muna kami, magsisinghot muna kami ng Bible. Eto, ang sabi diyan sa 22 at 1, at sila'y nagpatuloy na 3 taon na walang pagdidigma ang Syria at ang Israel. Bro, may iba ka bang saling dyan ng Tagalog? Yung medyo mababaw-babaw na saling Tagalog para mas madaling maintindihan ng mga makikinig sa atin. Para makita lang nila yung ibig nating ipunto dito sa ating babasahin na istorya sa Biblia. Kahit yung New Filipino version. 3 taong natigil ang digmaan ng Aram at Israel. Ito, yung Syria. Ngayon, tuloy-tuloy lang natin, ha. Ngunit nung ika-3 taon, si Haring Hosapat ng Huda ay nakipagkita sa hari ng Israel. Brock, napansin mo na yung distinction na binigay ko sa iyo kanina, di ba? Si Haring Hosapat ng Huda nakipagkita sa hari ng Israel na si Ahab sa 3. Sinabi noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, alam ba ninyong atin ang Ramot Galaad, ngunit wala tayong ginagawa para mabawi yon? Tuloy. Kaya tinanong niya si Hosapat, tutulungan mo ba ako sa pakikipagdigma sa Ramot Galaad? Sumagot si Hosapat, ako'y kaisa mo. Ang bayan mo ang aking bayan. Ang mga kabayo mo ang aking mga kabayo. Ayan. So, itong si Akab, humingi ng ng suporta o tulong. Dito kay Hosapat, tutulungan mo ba ako sa pakikipagdigma laban sa Ramot Galaad? Kunin natin, atin yan eh. Sabi niya. Ito namang si Hosapat na mabait na hari, kaisa mo ko. Ang bayan mo, bayan ko, sabi niya. Ang mga kabayo mo, ang aking mga kabayo. Tuloy. Ngunit sinabi pa ni Hosapat na hari ng Israel, sumangguni ka muna sa Panginoon. Mabait di ba? Tuloy natin. Ano sabi? Tuloy-tuloy lang natin, Rosa. Kaya ipinatawag ng hari ang may 400 propeta ng Israel. Tinanong niya sila, sasalakayin ko ba ang Ramot Galaad o hindi? Sasalakayin mo pagkat ibibigay siya ng Panginoon sa kamay ng hari, sagot nila. Ngayon, biro mo, 400 propeta, nag-consultation. Salakayin ko ba o hindi? Sagot ng 400 propeta ng Israel, sige, salakayin mo. Bibigay sa iyo ng Panginoon sa kamay ng hari, sagot nila. Sa 7. Tinanong ni Hosapat, wala bang isa mang propeta ng Panginoon na maaaring sangguniin? Kumbaga, meron pa bang iba na po pwede? Sumagot ang hari ng Israel. Meron pang isa na maaari nating pagsangguniin sa Panginoon. Ngunit matindi galit ko sa kanya. Pagkat wala na siyang ipinahayag na maganda tungkol sa akin, panay masama. Siya ay si Mikaya na anak ni Imla.
hindi dapat sabihin iyan ang hari, sagot ni Josaphat. Eto, bigyan lang na ng emphasis dito. Ang sabi dito nung sabi dito nung hari, meron ka pang pwedeng masangguni, kaya lang may problema eh. Wala nang pinahayag na maganda sa akin yung propeta na yan. Si Mikaya, sabi niya. Lahat na lang ng sinasabi niyan, hindi maganda sa akin. Matindi galit ko sa kanya. Sumagot naman si Josaphat, hindi marapat sabihin niya ng hari, sabi naman ni Josaphat. Ngayon, ano sabi sa 9? Kaya ipinatawag ni Haring Akab ng Israel ang isa sa kanyang mga pinuno at sinabi, ngayon din ay dalhin ninyo rito si Mikaya na anak ni Imla. At ang hari ng Israel at si Haring Husapat ng Huda ay nakasuot ng maharlika nilang kasuutan at nakaupo sa kanilang trono sa giikan sa may pintuan ng Samaria habang nagpapahayag ang mga propeta. Noon, si Sedekias na anak ni Kanaana ay nagpagawa ng mga sungay na bakal at kanyang sinabi, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan nito ay wawasakin mo ang mga Arameo. Gayon din ang sinabi ng iba pang propetang naroon. Talakayin mo ang Ramot Galaad at magtatagumpay ka. Ibibigay yon ng Panginoon sa kamay ng hari. Sinabi ng sugo kay Mikaya, iisa ang pahayag ng mga propeta. Magtatagumpay ang hari. Ganon din ang sabihin mo. Itong si Mikaya na bukod tangi, kinukonvince nila na yung mga propeta na apat na ran ang sinabi, magtatagumpay ang hari. Ganon din ang sabihin mo. Kontrapelo kang masyado, sabi dun eh. Ano sabi sa pagpapatuloy? Ngunit sinabi ni Mikaya, naririnig ko ang buhay, naririnig ako ng buhay na Panginoon. Sasabihin ko lamang kung ano ang ipinasasabi niya sa akin. Huwag kayong diktador. Pagdating niya sa harapan ng hari, tinanong siya nito, Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramot Galaad o hindi? Sasalakayin mo at magtatagumpay ka. Sagot ni Mikaya. Pagkat ibinigay ito ng Panginoon sa kamay ng hari. Tuloy. Sinabi pa ng hari, ang beses ba kitang panunumpain para sabihin lang ang katotohanan sa pangalan ng Panginoon? Yung totoo lang, Mikaya, ano ba talaga totoo? Sa 17. Sumagot si Mikaya, nakita ko ang Israel, nakakalat sa kaburulan, tulad ng mga tupang walang pastol. At sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y walang Panginoon, pabayaan na silang umuwi ng payapa. Ayan. Eto, sinabi ni Mikaya dun sa hari na si Akab, dun sa kanyang nakita, sa kanyang napursi, nakita ko anya yung Israel nakakalat sa kaburulan, tulad ng tupang walang pastol. Ibig niya sabihin, eh, masama ang magiging kapalaran pagka kukunin nyo yung Ramot Galaad. Nakita ko yung Israel, kalat na sa kaburulan. Ibig sabihin, baka matodas ka. Yun lang ibig sabihin ni Mikaya dito. Tuloy natin sa 18. Nang magkagayon, sinabi ng hari ng Israel kay Josaphat, nakita mo na? Ito, hindi ba sabi ko sa iyo, wala siyang pahayag na maganda tungkol sa akin, panay masama? Kasi masama yung vision ni Mikaya na propeta nagre-reklamo ngayon itong si Haring Akab na ito kay Josaphat. Kita mo na, walang sasabihin niya na maganda sa akin. Pahayag niyan, puro na lang masama. Nagre-reklamo yung hari, ano? Tuloy natin sa 19. Nagpatuloy si Mikaya. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon, nakaupo sa kanyang trono, naliligid ng hukbo ng kalangitan sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Panginoon, sino ang mag-uudyo kay Akab upang salakayin ang Ramot Galaad nang mapatay siya roon? Ganito ang mungkain ng isa, gayon naman ng iba. Ayan. Ito naman, vision niya naman ito. At nakita niya yung Panginoon, sino anya yung mag-uudyok kay Akab para salakayin yung Ramot Galaad para mapatay na itong si Akab na ito. May mga nagmungkahi. Ito naman yung mungkahi. Tuloy natin. Sa huli, tumindig ang isang espiritu, lumagay sa harapan ng Panginoon at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. May volunteer na espiritu. Magbo-volunteer ako para udyukan itong si Haring Akab na ito para makapagyera. Ano,
sabi sa pagpapatuloy. Paano? Tanong ng Panginoon. Sabi naman ng Espiritu, lalabas ako at magsisilbing espiritu ng kasinungalingan sa katauhan ng kanyang mga propeta. Sabi niya, magtatagumpay ka sa balak mong yan, lumakad ka na at gawin mo, sabi ng Panginoon. Ang gagawin itong espiritu na ito, magsisilbi siyang masamang espiritu ng kasinungalingan sa katauhan ng mga propeta. Ako bahala para itong si Akab na ito is makapagyera na. Para mapatay itong si Haring Akab na ito sa 23. Inilagay nga ng Panginoon ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng mga propeta mong ito. Itinakda na ng Panginoon ang iyong kapahamakan. Ayan na, matetepok itong si Akab sa 24. Nang magkagayon, lumapit si Sedekias na anak ni Kanaana at sinampal si Mikaya. Saan nagdaan ng espiritu mula sa Panginoon nang umalis sa akin at lumipat sa iyo? Tanong niya. Tuloy. Sumagot si Mikaya, nalalaman mo sa araw na magtago ka sa isang silid sa likuran. Iniutos ng hari ng Israel, kunin si Mikaya at pabalikin kay Amon na tagapamahala ng lungsod at kay Huwas na anak ng hari. Sabihin ninyo, ito ang ipinasabi ng hari, ikulong ang taong ito. Huwag ninyo siyang bibigyan ng anuman liban sa tinapay at tubig hanggang sa aking pagbabalik. Nainis tong hari pangit kasi nung sinabi tungkol kay Haring Akab. Sinabi ni Mikaya, kapag nakabalik kang ligtas, hindi nga nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. Sinabi pa niya, mga kababayan, tandaan niyo itong sinasabi ko. Mark my words, sabi ni Mikaya. Ang hari ng Israel at si Josaphat na hari ng Huda ay umahon sa Ramot Galaad. Eto na, Brooks. Digmaan na ngayon. Go! Ano nangyari sa digmaan? Tuloy. Tinabi ng hari ng Israel kay Josaphat, magkukunwa akong ibang tao sa pakikidigma, ngunit huwag mong huhubarin ang maharlika mong kasuotan. At nagsuot ng ibang kasuotan ng hari at napalaot sa digmaan. Ayon, tuloy. Ang hari ng Aram ay nagbigay ng ganitong tagubilin sa 32 pinuno ng kanyang mga karwahe. Ito naman yung haring Aram, yung sa Syria, nagbigay ng tagubilin dun sa 32 pinuno ng kanyang mga karwahe. Ito yung kalaban naman ni na Haring Akab, ano? Huwag ninyong harapin ang sinuman, malaki o maliit, kundi ang hari lang. Huwag niyong targetin yung mga phone. Ang targetin niyo yung hari. Nang si Josaphat ay makita ng mga pinuno ng karwahe, naisip nila, yak na yun ang hari ng Israel. So, nung makita nitong mga pinuno ng karwahe, nitong sa side ng Syria, itong si Josaphat na hari ng Israel, ang thinking nila, ito yung si Haring Akab. Kaya tiyak na yun ang hari ng Israel. Ang hari ng Israel, si Akab, di ba? Hindi naman siya sapat. Nahuda siya eh. Kaya itong ginawa nitong mga pinuno ng karwahe, hinabol nila ito. Ngunit nang sumigaw si Josaphat, ano nangyari sa 33? Nakilala nilang hindi siya ang hinahabol nilang hari ng Israel. Kaya tinigilan na nila ang paghabol dito. Na-realize ng mga nasa karwahe na yon, putik, hindi pala si Haring Akab yan. Si Josaphat pala yan. False alarm, kumbaga. Wag yan, wag yan. Ayan, 34. Isang kawal Arameo ang walang patumanggang nagpawala ng kanyang palaso at tumama sa ugpungan ng baluti ng hari ng Israel. At sinabi niya sa kutsero ng kanyang karwahe, ipihit mo ang karwahe, ilayo mo ako sa laban ng ito at may tama ako. Tinamaan itong si Haring Akab ng palaso mula sa isang kawal ng Amareo. Ayun, ano sabi sa pagpapatuloy sa 35? Maghapong nagpatuloy ang mahigpit na labanan at ang hari nanatili sa kanyang karwahe paharap sa mga Arameo. Ang dugo ng kanyang sugat ay umago sa sahig at ng kanyang karwahe at namatay siya ng gabing yaon. Tepok si Akab. Nagkatotoo yung hula ni Propeta Mikaya. Di ba? Tuloy natin ngayon sa 36. Nang palubog ng araw, pinakalat ang isang utos sa buong hukbo. Bawat isa ay umuwi na sa kanyang bayan. Bawat isa ay magbalik sa kanyang lupain. Natupad yung vision ni Propeta Mikaya.
na itong Israel, parang naging tupang wala ng patulan. Namatay nga ang hari. Iniuwi sa Samaria ang kanyang bangkay at doon inilibing. Tapos, ang karwahe niya ay hinugasan sa isang paliguan sa Samaria, sa paliguan ng mga patutot, hinimod ng mga aso ang kanyang dugo tulad ng salita ng Panginoon. Ayan. Brox, naintindihan mo yung istorya? Nasundan mo yung story, boss? Opo, ganda po. Ayan. Ba ano istorya? Pasensya na. Di ganyan yung nangyari, ano? Balikan natin ngayon yung ikalawang kronika, 19:1. Babalik tayo pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng alyansa, ano nangyari? Nang malwalhating magbalik sa palasyo sa Jerusalem si Josaphat na hari ng Huda, eto na lang ang nakabalik si Josaphat. Kasi dedo na si Akabe, namatay na eh, timbuang na eh. Eto ngayong si Haring Josaphat, bumalik na sa kanyang kaharian. Tinalubong siya ng tagakitang si Jehu, anak ni Hanani. Tinabi niya sa hari. Ano sabi nitong si Hehong tagakita? Tutulong ka ba sa masasama? Magmamahal sa mga namumuhi sa Panginoon? Dahil dito, puot ng Panginoon ang sumasa iyo. Boss, nagalit ang Diyos dito kay Haring Hosapat. Pero mabait namang hari ito. Katunayan, kung itutuloy mo sa tres yan, ang sabi diyan sa pagpapatuloy sa tres, gayon may tina Gayunman, may tinataglay ka ring ilang kabutihan sa pag inalis mo sa lupain ang mga haligi ni Asera at itinalaga mo ang iyong puso sa paghahanap sa Diyos. Kung itutuloy mo yan, boss, ipinakita diyan yung kabutihan pa rin ng Haring Hosafat. Bagaman nagalit ang Diyos sa kanya kasi ang ginawa niya kasi, tinulungan niya kasi si Haring Akabe dun sa kanyang layunin na kubkubin itong Ramat Gilead. Itong si Haring Akab na ito, gaya nung nabasa natin, isang masamang hari. Ngayon, ang tanong sa kanya ni Hanani, ni Hehu na anak ni Anani, tutulungan mo ba yung masama? Mamahalin mo yung napopuot sa Panginoon. Ano ibig nating sabihin? Yan ba ngayon, MCGI, ang gagamitin yung batayan para maging batayan nyo sa mga umaalis na mga miyembro ng MCGI? Hindi naman lapat sa amin yan eh. Lapat ba sa amin yan? Bakit? Tutulungan mo in the sense sa ginagawa niyang kasamaan. Ano? Pambihira ka naman, Haring Husapat. Hari kang makadiyos, hari kang makakatwiran. Yang Haring Akab na yan, mananamba sa Diyos-Diyusan yan. Tutulungan mo ba yan? Tutulungan in what form? Tutulungan mo in the sense sa ginagawa niyang kasamaan. Tutulungan mo pa siya sa ginagawa niyang kasamaan. Sa gitna ng ginagawa niyang kasamaan, na ginagawa niyang paglaban sa Diyos, mamahalin mo pa ba siya? Kumbaga, pababawin lang natin, Brox, ha? Alam mo na may papatayin niyang kabarkada mo. Tutulungan mo pa siya sa gagawin niya. Brox, ikaw tatanungin kita. May barkada ka. Tutulungan mo ba yung barkada mo? Sabi ng barkada mo, meron akong Toto Dasin tonight. Hindi Ano, po. Brox? Tutulungan mo? Hindi po. Natural, di mo tutulungan. Masama na nga yung gawain, tutulungan mo pa eh. Halimbawa, Brox, tama ka bukas. Oh, dapat na. Nanakaw tayo sa bangko. One time, big time, boss. Ano, boss? Sama ka? Tutulungan mo ba yung taong ganon Hindi na po. magnanakaw sa bangko? Kung meron kang moral at meron kang delikadesa at meron ka pa rin kahit papaano ipinag-aralan, sabihin na natin wala ka ng religion, abay tutulungan mo ba yung mga taong manggigipit at mang-aapi, magnanakaw ng hindi naman kanilang sariling pag-aari, papatay, nakahandang tumudas ng mga tao? Sa mga ganong sentido, tutulungan mo pa yun? Mamahalin mo pa ba yun? Kaya kung papabawin lang natin yung itong usapan na to, may papatayin yung kabarkada mo, tutulungan pa ba yun na gagawin niya? Ikaw pa ang susuporta sa kanya para gawin niya yung kasamaan para ma-execute? Tapos mamahalin mo pa? I-extend mo pa yung pagtulong? Lalakipan mo pa ng pagmamahal doon sa masamang gagawin niya? Masama yun. Bakit? Lalabas doon, accomplish ka na, extension ka na ng kasamaan. Brooks, natutundan mo yung punto na yon? Opo.
Sarap po. Extension ka na ng kasamaan ng iba. Bakit? Abay, tinutulungan mo sila sa masasama nilang ginagawa. Kaya yung talata na yan, paano mong i-apply yan sa isang kasamahan mo sa religion na kapatid mo? Kapatid nyo kami eh. Yung iba rito, mga nadapa lang. Yung iba rito, mga natisod lang. Yung iba rito, mga naligaw lang ng landas. Eh ano ba ang dapat nyong gawin sa mga taong naligaw ng landas? Batahin nga natin ang Galatia 6, versikulo 1. Hindi nyo pwedeng i-apply ito sa mga taong lumabas sa inyo. Bakit? Lapat ito doon kay Akab na isang masamang hari. Pag tinulungan mo yung ginagawa niya, mana ng basta Diyos-Diyusan yun eh. Eh, yung mga kapatid nyong nasa Reddit, mga kasamahan nyo yan sa pananampalataya, mga kapatid, kung ang tino man ay matagpuan sa pagkakasala, kayong mga espiritual ang dapat na mahinahong magpapanumbalik sa kanila. Ngunit mag-ingat kayo, baka pati kayo'y matukso. Mga taong natukso lang naman yan, mga taong hindi naman na ah, mga taong nalisya lang ng pananampalataya. Basahin nga natin sa version na yan, mga kapatid, kung ang sino man masumpungan sa anumang pagsuway ha, palagay mo na, halimbawa nakapakinig kay Adele, naging biktima ni Adele, sabi nyo, nakapakinig kay Broccoli, naging biktima ni Broccoli, sabi nyo, tinuturing yung mga masasamang tao, nakasuway sila ngayon. Kayong mga sa espiritu, ay papanumbalikin nyo ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, nawala sa kahinhinan yung mga miyembro nyo na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka naman kayo ang matukso. So ano dapat sa kanila? Ang dapat sa kanila ay papanumbalikin nyo. Hindi nyo dapat itulak sa apoy ng impyerno. Eh ang ginagawa niyo, tulak kayo ng tulak eh. Eh di ba, ano ba sabi dun sa Judas? Ang ibang nag-aalinlangan. Lagay nga natin bro, yung nasa may 19 ng Judas, ay inyong kahabagan. Ah, Ng talata, boss. sa bandang Ah, ang ibang nag-aalinlangan na inyong kahabagan na inyong agawin sa apoy. Ayon, nasa Judas yun, ang versikulo ay 23. Ayon, ang sabi, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Palagay mo na halimbawa, nasa apoy na or papunta pa lang sa apoy. Di ba meron kayong obligasyon na iligtas nyo yun at agawin? Ang iba kahabagan ninyo na may takot. Kapuotan, pati ang damit na nadungitan ng laman. Pero dapat hindi mawala sa inyo yung habag. Dapat kahabagan nyo yun na may takot para ma-execute nyo yun, iligtas nyo, agawin nyo sa apoy. Paano nyo magagawa? Papanumbalikin nyo. Yun ang utos sa inyong mga kasamahang sa reliyon na nahihiwalay o nawawala sa landas. Eh tapos ang gagawin nyo, nalisya lang ng pananampalataya, ang gagawin nyo, itatakwil nyo na. Di nyo natutulungan at hindi nyo pababatiin ha. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo, mga kasamahan nyo yan sa pananampalataya. Ayaw nyo na ngayong batiin. Ay, antabayan na natin kung ano kahulugan ng teksto nyo. Pero eto, ang ginagawa ninyo, yung mga taong kamag-anak nyo, kaibigan nyo, ayaw nyo tulungan, masama yon. Bakit? Ang tinutukoy ron na hindi mo dapat tulungan, yung kagaya ni Akab, na mananamba sa Diyos-Diyutan, natutulungan mo siya sa kasama ang gagawin niya. Pero yung isang tao na kasama mo sa relihiyon, at magulang mo, anak mo, asawa mo, nangangailangan ng tulong mo, hindi mo tutulungan, hindi mo papakainin, hindi mo papautangin, titiisin mo na matulog sa lansangan. Ano kayo? Anong religion ang naintindihan ninyo? Sa talata na yan, paano kayong mag-a-apply ng verse na yan sa religion nyo kung ang kapatid nyo lang naman ay nadapa at natiso. Biruin mo, bro, biruin mo, nakakarimarim. Magulang mo, nangangailangan ng tulong sa katandaan nila. Dahil lang lumayas ka dyan sa religion mo na yan, nakita nilang nagbago ka, ayaw ka ng tulungan. Biruin mo yon, magulang mo. Biruin mo, anak ka. Pinalaki ka. Inalagaan ka. Dahil lang sa pesteng sekta na yan, na inayawan yung leader mo. Mas pinapahalagahan mo pa ang ibang tao kaysa sa pinagkautangan mo ng pagpapalaki sa'yo. Biro mo, anak ka.
Tapos yung nanay mo at tatay mo, kung lumaban na sa leader mo, hindi mo na handang tulungan sa kanilang katandaan dahil lang sa isang leader mo na hindi mo naman kamag-anak. Biruin mo, bro, biruin mo anak mo, inalagaan mo mula sa sinapupunan, 9 na buwan. Pinalaki mo, pinag-aral mo, minahal mo, nakasama mo sa religion mo. Tapos, lumihis dahil may nakitang hindi tama sa sekta nyo. Nangangailangan ngayon ng tulong. Naaatim yung pagdamutan, kaya niyong maatim na matulog sa lansangan at makipamahay kung kani-kanino dahil napaniwala kang masamang tulungan ang napopoot sa Panginoon? Puri mo, anak mo yun? Anak mo yan eh. Bro, may kilala ka bang ganon? Meron po, andyan po siya nakikinig. Pambihira kayo? Piliin nyo, anak mo, 9 na buwan sa sinapupunan mo, pinalaki mo, pinag-aral mo, minahal mo, kinandili mo, nakasama mo sa religion mo. Ngayon, nung makapansin siya ng pagbabago dyan sa religion mo, lumayas siya, nagsalita siya against your pastor. Right now, maaatim mo yung anak mo natutulog sa lansangan samantalang kayong mag-asawa natutulog sa ilalim ng bubungan. Ang inyong anak kung kani-kanino nakikipamahay, walang masilungan dahil ang paniniwala nyo masamang tulungan yung napopoot sa Panginoon na lumalaban sa leader. Nasaan ang hustisya nyo? Mantakin mo, asawa mo, pihinunanan mo ng panahong ligawan. Brox, di ba may asawa ka na, Brox? Sa lahat ng mga may asawa, pinagluto ka, pinagplantya ka, minahal ka at inalagaan ka. Asawa mong nakakay mo sa religion mo dahil mahal ka niya at mahal niyo ang isa't isa. Kahit yung babaeng asawa mo ayaw ng mahabang buhok, nababaduyan sa suot, pero nahikayat mo. Tapos yung asawa mo na yon nakapansin ng hindi tama sa religion, naging taing pusa na sa'yo yung asawa mo. Nung hindi na tumatalima sa doktrina ng religion mo, nagbago na rin ang pakikitungo mo. Mantakin mo yon. Asawa mo yan na babae. Pinagluto ka, pinaglaba ka. Balik ta rin natin. Mantakin mo ang isa pa. Padre di pamilya nyo. Asawa mong lalaki, nagsusustento ng pangangailangan nyo. Ikaw at saka ng anak mo. Asawa mong lalaki na nagbabanat ng buto buong araw, kumita lang ng salapi kahit kaunti, pangtustos lang sa gastutin nyo pang araw-araw. Minahal kayo, kinakalinga kayo. Tapos, nagbago lang ng pananaw itong padre di pamilya ukol sa relihiyon at sa leader nyo. Iba na magiging pagtrato nyo. Nakahanda kang talikuran at iwan dahil lang sa pagkakaroon ng ibang pananampalataya. Eh, di ba merong isang na-report sa atin na ganyan? Biruin mo, miyembro ng isang choir. Kung mo nalaman niya yung kanyang asawa nakikinig sa iyo, bro, at nagbabasa ng Reddit, nagkaroon ng alitan yung mag-asawa. Dahil siya panatiko sa MTGI. At itong si lalaki nakikinig sa iyo at nagbabasa ng Reddit. Naging dahilan para itong si babae layasan itong si lalaki. Bihira. Biruin mo, asawa ka na kinandili ng asawa mong lalaki. Yung anak mo na dapat mayroong kilalaning padre di pamilya, iniwan mo dahil lang sa peste mong relihiyon. Dahil ang paniniwala mo, yung napopuot sa leader nyo, napopuot sa religion nyo, tantamount to say na napopuot na rin sa Diyos. Dahil binigyan kayo ng talata na hindi naman lapat para sa inyo. Yan ang napakasama na nagiging epekto ng religion. Magising kayo. Napupuot ba sa Panginoon ang humihiwalay sa isang relihiyon na mayroon lang siyang nakitang mali? Tanungin nyo nga sa sarili nyo yan. Pagkapuot ba sa Diyos yung humiwalay ka sa relihiyong may nakita ka lang na mali? Kung kayo mananampalataya sa leader nyong si Bes, hindi ba sinabi ni Bes, alin ako pag may nakita akong mali sa relihiyon ko, kahit isang linggo na lang, aalis ako. Sino nagsabi nun? Di ba leader nyo? Pagkapuot ba sa Diyos yun? Kung yan ay ginawa man ng mga taong nasa Reddit at nandito sa podcast, tumunod lang din sila sa utos ng leader nilang kinilala nilang tugo.
Ang tanong namin sa inyo, anong klase ng kamandag ang lumason sa kaisipan nyo para mawala ang pagmamahal nyo sa asawa nyo? Anong klase ng kamandag ang lumason para mawala ang pagmamahal nyo sa mga magulang nyo, sa mga anak nyo, nang dahil sa pagiging panatiko nyo sa pesteng relihiyon sa mga pastor nyo? Nila mo na ng panatisismo ang pananampalataya nyo riyan. Naging bulag na kayong tagasunod, na hindi na kayo nag-iisip kung tama pa ba o mali yung pinagbabatayan ninyo. Tumatahak pa ba kayo? Tanong namin sa inyo, tumatahak pa ba kayo sa tunay na landas ng pagre-relihiyon? Tanong nyo sa sarili nyo yan. Tinatahak nyo pa ba ang tunay na landas ng pagre-relihiyon? O naliligaw na kayo sa pagbabalat kayo? Angkin kayo ng angkin na malalim ang kabanalan yung ginagawa dyan sa relihiyon na yan. Pero ang ipinakikita nyo, puro kaipokrituhan. Walang tunay na pagmamahal. Mas mahal nyo ang mga taong wala namang malalim na kaugnayan sa buhay nyo. Kailan nyo lang naman nakilala yung mga pastor na yan, ah? 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon? Mas mahal nyo ang leader nyong inumpluwensyahan kayo. Mas mahal nyo yun kaysa sa mga taong naglaan sa inyo ng panahon, ng oras, ng pera, ng tunay na pagmamahal. Mahigpit kayong masyadong kumapit sa relihiyon, pero yung kamay ninyo wala sa pakikipagkapwa-tao. Masinop kayong lumalakad sa mga church activities ninyo, pero hindi nyo isinatapuso yung tunay na layunin ng pananampalataya nyo. Pero kung sa palagay mo makatwiran ang rason ng pag-iiba ng pananampalataya ng mahal mo sa buhay, ito lang ang maya-advise namin sa inyo, sa lahat ng nakikinig. Kung palagay mo ang asawa mo may katwiran para mag-iba ng pananampalataya sa natuklasan niya sa religion nyo. Nag-iba siya ng kanyang pananampalataya dahil sa natuklasan niyang katiwalian. Natuklasan niyang mga kaipokrituhan. Ito ang aming advice. Huwag niyong balutin ng pagpapakunwari yung tunay niyong nararamdaman. Maaari kayo rin nag-iisip. Huwag niyo nang piliting gamutin ang sarili niyo. Huwag niyo nang piliting ipalagay na okay lang ang lahat kung lumalaban na din ang budhi ninyo sa mali nang nangyayari sa religion niyo ngayon. Huwag ninyong ipalagay na tama pa rin ang naririnig ninyo kung ang sinisigaw ng puso niyo mali na yung dati niyong naririnig. Sundin niyo ang lukso ng pagmamahal na itinuro sa inyo na narinig ninyo ng una doon sa mga ngaral ninyo. Sundin niyo yon, yung pagmamahalang mag-iina, pagmamahalang mag-aasawa, pagmamahalang magmamagulang. Mas magandang sundin yon kesa sundin niyo yung laso ng pesteng relihiyon at mga pastor na sumisira ng sambahayan. Bro, magandang gabi po sa inyo lahat.